Dumami ang mga Pilipinong nasisiyahan sa performance ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa pinakahuling survey ng SWS. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa ginawang non-commissioned survey mula June 25 to 29, lumalabas na 46% ng mga Pinoy ang satisfied sa performance ng Pangulo. 36% ang dissatisfied habang 19% ang hindi makapagpasya. Kapag binawas ang di kontento sa mga kontento sa Pangulo, positive 10 ang lumalabas na net satisfaction score niya. Moderate ito at mas mataas ng 20 points kumpara sa negative 10 satisfaction score noong Abril. Pinakamalaki ang 35 points na itinaas ng net satisfaction ng Pangulo sa Mindanao. Tumaas din yan sa Metro Manila, pati sa ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Natuwa man ang Pangulo, hindi anya niya masyadong tinitingnan ng survey. Tuloy lang anya ang serbisyo, lalo sa gitna ng hinaharap na hamon ng mga Pilipino. We just have to keep working. Wala naman whatever is happening, kahit na anong nangyayari, kahit may bagyo, kahit na may skandalo, kahit may gulo, kami ng mga hinalal ng taong bayan ay dapat nakikita na hindi naglalaro na kung ano-ano ginagawa, namumulitika. Ginawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 na Pinoy nationwide at may margin of error na plus or minus 3%. Ayon sa SWS, posibleng nakatulong ang sa tingin ng ilan ay pagbuti ng kanilang pamumuhay. We can look at our own quality of life indicators tulad ng self-rated poverty. Bumaba siya to half, 50% in January. Hindi ganun kadami naghihirap at nagsasabing sila ay mahirap. Ganun din sa measure namin ng hunger. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Just lately ay naglabas po ng survey ang SWS, Social Weather Stations, abbreviated as SWS, a private non-profit social research. So tama nga sinabi ko guys, no? SWS, Social Weather Stations, no? So ito po ay isang private non-profit social research institutions in the Philippines, founded on August 8, 1985. It is the foremost public opinion polling body in the Philippines. So parang ito po yung pinakamatagal, no? Pinakamatagal na polling body, SWS. SWS ay isa daw sa let's say, credible, no, na survey firm. Kasi nga, 1985 po to guys, no? Matagal na to. At saka, sinasabi nila na pag sinasabi daw ng SWS, ay totoo nga daw, no? Credible daw. Dito sa inilabas nila na survey, nakikita ko guys, totoo ito guys, no? Tumaas po, no, yung satisfaction rating ng ating Pangulo. Pinakamalaki po ang pagtaas sa bandang Mindanao, no? Kung yung ibang mga DDS sasabihin, oh, Mindanao. Pero, guys, no, bilang isang political observer, nakikita ko na hindi po hindi po tayo magtataka na ang satisfaction rating ng ating Pangulo ay tumaas sa bandang Mindanao. Hindi po tayo magtataka. Unang-una sa lahat mga kaibigan, alam naman po natin, no, kung ano yung ginawa ng ating Pangulo lately. Sobrang dami, no, ng mga ginawa ng ating Pangulo lately na talagang masasabi ng isang common Filipino, common citizen ng Mindanao na talagang nasatisfied sila. Kasi the only president na nag-show up, no? The only president na talagang nakikita mo, visible siya sa mata ng mga tao. Nakikita, nahahawakan, nayayakap, no? At sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, meron na rin po ako mga nasamahan, no? Mga bandang Mindanao, mga kaibigan, no? Kapag ang Pangulo natin ay namimigay ng tulong, namimigay ng cash assistance at iba pang mga serbisyo. So, bandang Mindanao po yan mga kaibigan, ha? Napakaraming tao,
At talagang visible yung Pangulo natin, pumupunta sa iba-ibang mga liblib na mga lugar sa Mindanao, katulad ng mga Hulu, Sulu, Tawi-Tawi, talagang mga lugar sa Mindanao na parang hindi naaabot ng gobyerno. Naalala ko pa yung nagsalita noon, yung natanggap niya yung tulong ng Pangulo, no, binigyan sila ng tig 10,000 cash assistance at saka ng mga iba-iba pang mga tulong. Ang sabi nung matandaan senior citizen, sa tagal ko na nabuhay sa mundong ito, ngayon lang ako nakakita ng isang presidente na pumunta sa lugar namin at personal na nagbigay ng tulong. So, meaning to say, mga kaibigan, ang Pangulo kasi natin, ano siya yung sa pagbibigay ng tulong, gusto po niya na talagang hands-on siya kasi gusto niya, no, he wants to make sure na talagang yung tulong na ibinibigay niya ay nakakarating sa tao. So, dito po, mga kaibigan, si PBBM po ay talagang personal, no, na nagbibigay ng tulong. Sabi ko nga, hindi naman ako fanatic ng mga survey, no? Parang si PBBM din, na palagi po sinasabi ng Pangulo natin na survey lang yan, numero lang yan, number lang yan. Kailangan magtrabaho, no? Magtrabaho tayo. At huwag tayong aasa sa mga numbers. Hindi po katulad ni Sara Duterte na naka-ano po siya, nakadepend po siya sa numbers sa mga survey. At ang masama pa nito ay gumagawa pa talaga ng mga peking survey para iangat ang kanyang sarili, no? So, yan po mga kaibigan, good news po ito, no, sa ating Pangulo, na sabi ko nga kanina, sa kabila po ng mga political noise, mga kaibigan, sa kabila ng maraming destabilisasyon, paninira sa kanya, pero nakikita natin na hindi po nagtagumpay ang paninira sa ating Pangulo dahil tumaas pa po ang kanyang satisfaction rating. At take note, pinakamataas po na nakikita ang pagtaas ay sa Mindanao. Mindanao, mga kaibigan, no? So, ito mga kaibigan, ang pagtaas, no, ni PBBM significantly sa Mindanao ay nagpapatunay lamang na bumababa na ang pagjujos ng mga taga Mindanao sa mga Duterte. Ibig sabihin lang po dito, bumababa na yung pag-idolize ng mga taga Mindanao sa mga Duterte. At unti-unti na po na ang mga taga Mindanao ay nabubuksan na ang kanilang mga mata at kanilang isipan. Siguro yung medyo solid na lang sa Mindanao, siguro ay Davao, no? Davao na lang. Pero alam naman natin na ang Davao, marami din siya na Marcos. Kasi marami ako mga kakilala dyan, mga kaibigan, no? Na talagang Marcos. At isa sa naging friend ko, no, na aking follower, no? Mga kaibigan na naging kaibigan ko ay taga Davao, no? At sabi nga niya sa akin, no? Yung mga taga Davao, marami nang nagigising sa katotohanan na ganito yung mga Duterte, pero hindi lang talaga sila makapagsalita kasi takot sila. Kasi nga, yung atmosphere, no, sa Davao City ay yung alam po kasi nila na itong mga ito ay merong, alam mo na, DDS, Davao Death Squad. So, hindi po sila pwedeng magsalita, no? So, meron nga po akong kilala, kapitbahay lang sila, Digong. So, Marcos po siya, gusto niya talagang suportahan Marcos, pero wala po siya magawa, kundi suportahan si Digong. Dahil ang sabi niya, papatayin ako nito. Yun ang pagkakasabi niya. Hindi siya makakasuporta kay PBBM ng harap-harapan. Kasi nga, takot siya dahil igaganon daw siya ni Digong. No? So, yung pagsuporta niya kay PBBM ay sikreto. No? So, yun po, no, atmosphere sa Davao City na takot, no, yung mga tao. Kita niyo naman, mga kaibigan, kahit kita niyo naman yung video nga, no, yung nangyari kay Pulong, no, kay Pulong Duterte. Ano sabi yung witness na babae na itinatago lang yung mukha habang nagsasalita. Ang pagkakadescribe niya kay Pulong ay isang demonyo. Yun ang pagkakadescribe niya, guys, kay Pulong ay isang demonyo. Sabi nga niya, yung mga taga doon daw, mga tao daw doon sa bar, alam na ang ugali. At hindi na masyadong nasa shock, no? Hindi na nasa shock sa kanyang mga aksyon, no? Yung ginawa niya doon sa Bugaw. Kasi alam na nila ang ugali ni Pulong. So, ano na lang sila, guys? Mema na lang at tahimik na lang. Huwag kang mabatikos kasi pag ginawa mo yan, ganun ka, no? Kaya, kita nyo naman, mga kaibigan, yan po ang sinasabi ng mga taga Davao, no? So, kitang-kita natin yung pagiging bangag. Meron ba namang hindi bangag na may hawak na knife, pagkatapos nakabaliktad siya, tapos igaganon,
isusuntok-suntok dun sa dun sa bugaw. Pagkatapos yung ulo niya, ginaganon-ganon, hine-headbutt yung bugaw. At sabi nitong bugaw, guys, halos 1 hour din siya daw binugbog. Diba? At pinagsabihan pa daw yung mga tao at mga babae na igaganon sila. So, ayun mga kaibigan, kung makikita natin, dapat yun, na kasuhan na dapat yun sa ethics committee, di ba? Pero kita mo, wala pa rin, di ba? Kasi powerful nga sila, guys, no? Pero darating din yung time, ang Panginoon na mismo ang gagawa ng paraan para magparusa sa kanila. Kung hindi man sila maparusahan, no, agad-agad, pero naniniwala ako, darating ang time na mapaparusahan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa na masama sa kanilang kapwa na bawenyo, no? So, yun nga mga kaibigan, no, malinaw dito na ang pagtaas ng numero, no, ng satisfaction rating ni PBBM sa Mindanao, pinakamataas, guys, ha? Take note, dito sa SWS survey, ang pinakamataas po, no, significantly, tumaas po siya, kitang-kitang pagtaas ay sa part ng Mindanao. So yan po ang ibig sabihin, guys, na nagigising na ang mga taga Mindanao. At unti-unti nagigising na sila sa katotohanan na, mali pala sila ng sinuportahan. Mali pala sila ng akala na yung inakala nila na kanilang in-idolize na isang dating presidente, akala nila ay matino. Ngayon, nare-realize na nila, naglalabasan na lahat, mga kaibigan, at nare-realize nila, oo nga, kasi kung matinong itong Pangulo na to, itong dating Pangulo na to, kung matinong ito, dapat hindi ito nanggugulo sa bansa. Dapat nag-unite sila sa mga Pilipino, pero sila pa yung nangunguna sa panggugulo sa Pilipinas. Diba? Kaya, itong mga to ay darating din, no? Yung perfect time na ang Diyos na mismo ang sisingil sa kanila. Alam naman natin yan, guys. Sabi ni Belesper A. Gumilid, Madam, taga Mindanao ka ba? Yes po, taga Mindanao ako. Ako ay pinanganak sa Mindanao, ang mga magulang ko taga Mindanao, lahat kami pinanganak sa Mindanao, Misamis Oriental po kami. Lahat kami, Mindanao. No? At kami po ay pro-government, pro-Marcos. Diba? So, Mindanao po kami. Yan. So, kaya po mga kaibigan, marami na po talagang nagigising sa mga taga Mindanao. Lately mga kaibigan, ang Pangulo natin, ang daming mga pinuntahan sa lugar sa Mindanao. At talagang nagpapatid siya ng tulong, no? Mga tulong na hindi po pang overnight lang ay tapos na, no? Hindi po, ito pong mga tulong na ginawa ng ating Pangulo ay hindi po overnight, wala na, no? Ito po ay pangmatagalan. Katulad na lang ng ginagawa ng ating Pangulo, consistently, siya ay pumupunta sa iba-ibang lugar, kasama na po ang part ng Mindanao, no, na talaga namang binibigay niya yung mga land titles ng ating mga kababayan, tinutulungan yung mga magsasaka, mga pangingisda, bibigay sa kanila ng mga binihi, mga iba-ibang mga makabagong makinarya, mga traktora, nagbibigay ng mga patient vehicle, mobile vehicle, nagbibigay ng mga nagdi-deliver ng mga dams, ng mga irrigation, at mga kaibigan, yung ginawa ng Pangulo natin, no, sa Mindanao, sa Misamis Oriental, sa Davao City at iba-iba pang part ng Mindanao. Palagay ko, guys, isa ito sa naging dahilan bakit tumaas ang rating ng Pangulo natin. Yung ginawa niyang mga pabahay, no? Isa nga dyan yung sa Davao City, yung mga condominium, high-rise condominium na inaangkin, no, ng mga DDS na si Basti daw nagpagawa. Hindi si Basti ang nagpagawa yan. Yan ay kasama sa pabahay ng Pangulo sa 4PH program ng ating Pangulo. No, na pag may nakita kayo ng mga pabahay dyan sa Davao City na mga high-rise condominium, no, isa yan sa mga high-rise condominium na pinagawa ng ating Pangulo sa Mindanao. Napakarami po niyan, no? Sa iba-ibang lugar ng Mindanao, nagpagawa po siya ng mga high-rise condominium. Ilang buildings po yan, napakarami yan, no? So, palagay ko isa yan sa nagpamulat ng mata ng mga taga Mindanao. Kasi, biruin mo guys, Duterte, 6 na taon naging presidente. 6 na taon naging presidente si Duterte. Pero, may napakinabangan ba ang mga taga Mindanao kay Duterte? Wala. Wala po. Sabi ko nga sa inyo, di ba, yung Davao City, sagana sa squatters. Pero ngayon, ang ganda ng mga condo type, no? High-rise condominium type na pinagawa ni PBBM para sa ating mga informal settlers, para sa ating mga squatters. So, isa yan mga kaibigan sa nakikita ko, no? Isa yan sa dahilan kung bakit talagang dumadami ang mga taga Mindanao na satisfied sa trabaho ng ating Pangulo. At saka, itong madalas mga kaibigan na
pagpapakita ni Sara na wala siyang kwentang vice president. Yung pagpapakita ni VP Sara Duterte na wala siyang kwentang vice presidente at hindi siya mapakinabangan, isa rin yan mga kaibigan. Kaya ang Pangulo natin ay talagang tumataas ang satisfaction rating. Makakita ka ba naman ng isang vice presidente na sa isang sa for how many months lang, naka 12 travel, mga kaibigan. Nakakita ka ba ng ganun? Tapos puro personal, tapos may kasama pang mga paninira sa gobyerno, sa Pangulo, sa Pilipinas, sa turismo natin, sinisiraan. Tapos wala tayong benepisyo ng mga Pilipino. Pagdating niya dito, ni Singkong Duling, wala siyang dala. Nakakita ba kayo ng ganyan? So yung ginagawa ngayon ng Vice Presidente, yan mismo ang nagpapababa sa kanyang rating, no? Ang Vice Presidente mismo ang nagpapababa sa kanyang rating kasi hindi siya nagtatrabaho eh. Wala siyang ginagawa kundi mag-world tour, mamasyal, magpasarap sa buhay. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, tingnan niyo ang itsura ng Vice Presidente. Ang taba-taba, di ba? Ang lapad ng katawan. Ikumpara mo sa ating working president, nangangayayat na. Ang laki na ng eye bags. Kasi patay ang round sa buong Pilipinas. Take note mga kaibigan sa isang araw. Sa isang araw, mga kaibigan, para siyang si Superman. Nandun sa Cavite, mamaya-maya nandoon sa may Nueva Ecija, maya-maya makikita mo, nandoon na sa Mindoro, maya-maya nandun sa, my God, ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng presidente na sa isang araw, ang daming napupuntahan, ang daming nagagawa, ang daming na-deliver ng mga tulong sa ating mga kababayang Pilipino. So, hindi tayo magtataka kung bakit ang ating Pangulo ay lalong tumataas ang kanyang rating sa kabila ng talagang katakot-takot na mga paninira sa kanya. Plus, kasabwat pa ng mga Duterte ang China para siraan ang ating Pangulo. Pero eto, namamayagpag ang kanyang satisfaction rating. Kasi nakikita ng mga Pilipino, hindi bulag ang mga Pilipino, nakikita nila na ang Pangulo nagtatrabaho, samantalang ang Vice Presidente nagpapasarap sa buhay, gumagasta ng taxpayers' money. Tayo ang gumagasta ng kanyang security details tuwing punta niya sa iba-ibang mga bansa. Tayo ang nagbabayad. Galing yan sa tax natin. Nagpapasarap siya sa buhay. Nag-aantay lang siya ng sahod kada buwan, no? Kada 15-30, kada sahod, nag-aantay siya. Wala siyang ginawa kundi mag-antay, kumubra ng sahod, kumubra ng budget, pero hindi siya nagtatrabaho. Nakikita yan ng taong bayan, particularly ng taga Mindanao. Kaya yan ang nangyari, mga kaibigan. Ang resulta, ang taas, no? Significantly, pinakamataas, no? Ang pagtaas ng rating ni PBBM ay nangyari sa Mindanao. Diba? So kaya mga kaibigan, ipagpatuloy lang ni Sara Duterte ang kanyang mga ginagawa ngayon na pag-world tour, paninira sa Pangulo, yung bang pagpapasarap, hindi pagtatrabaho, ipagpatuloy niya yan. Kasi pagdating sa 2028 at siya'y tumakbo, guys, sinasabi ko sa inyo, hindi talaga yan mananalo. Balikan ninyo ako. Pag nanalo yan, balikan ninyo ako mga kaibigan. I tell you the truth. Balikan ninyo ako at pwede nyo akong sampalin sa mukha kapag nanalo yan sa 2028. I tell you the truth mga kaibigan, hindi yan mananalo. Gising na ang mga taga Mindanao. Gising na. Kami nga lang, taga Mindanao kami. Si Duterte, hindi talaga namin kilala yan mga kaibigan. Kasi nga, nag-migrate kami. Kami yung unang-unang family, no, sa aming clan, no, na nag-migrate sa Manila, no? Yung mother ko. So kami yung unang-unang nag-migrate sa Manila. Kaya si Duterte hindi talaga namin kilala, no? Nung tumakbo si Duterte noong 2016, hindi talaga namin siya kilala. Sa totoo lang guys, no? Nandiyan si God, nakikinig. Alam niya kung nagsisinungaling ako o hindi. Hindi talaga namin kilala si Duterte. So anong ginawa namin? Si Duterte, sino ba si Duterte? Research. Ay, mayor pala ng Davao yan, Davao City. Ganito pala yung ginawa niyan. Pinagchuchugi pala yung mga doon, mga bangag, ganyan. So nakikita namin, may mga grupo, no? Mga malalapit kay PBBM. Yung bang sinusulong yung ALDAB, Alyansang Duterte Bongbong. So sabi namin, oy, pinapartner siya kay PBBM, no? Tapos, inano siya ni Amy, sinasabi na, ito, i-vote natin to, in-endorse siya. Tapos, nag-uumpisa na nagkakaroon ako ng interest kilalanin. Sino ba itong si Duterte, no? Nagkakaroon na kami ng interest na kilalanin kung sino nga ba si Duterte. Tapos, nandiyan yung, nanonood ako ng yung debate, no? ng mga presidential candidate. So, medyo nakikilala ko na si Duterte sa ganung banda no, na, ay, mahilig pala ito mag-joke. No? So, parang naaaliw din ako kasi mahilig pala siya mag-joke. Tapos, nakita ko sa mga meeting di advance niya, palagi niyang nililift up
si Marcos Sr. Palagi niya sinasabi na pinakamagaling na presidente, si Marcos, na ang ganda ng kanyang biyayang dagat, talagang sagana daw tayo dun sa mga pagkain sa dagat, yamang dagat. Kasi ang ganda daw nung programa ni Marcos Sr. Tapos, umasagana 99, binuboost talaga niya, si Apulacay na, yun daw yung time na hindi daw tayo nag-angkat ng bigas, self-sufficient, ganyan. So, pinakamagaling daw na presidente, si Marcos daw talaga. Tapos sabi pa niya na nangako pa siya sa mga loyalista na kapag ako nanalo, papayagan kong ipalibing si Marcos Sr. So ako naman, maganda to kasi magiging kakampi ito ni PBBM, magiging baka Marcos yata to. Kasi sinasabi din niya na my father is a close ally of Marcos Sr. ganyan. Ang dami niya sinasabi, So parang nag-melt naman yung puso mo kapag loyalista ka, parang nauuto ka naman, nag-melt yung puso mo na, wow, so ito may kakampi na tayo, magiging kakampi natin to from Dilawan at saka kakamping, ng mga kalaban namin noon, kalaban namin noon, nung panahon ng kampanyahan. So, sige, so nakukuha ni Duterte yung puso, ng mga loyalista. Kaya mga kaibigan, binoto siya ng mga loyalista at ng mga Marcos supporters. Kaya siya nanalo. Pero kung sasabihin mo na mananalo siya dahil sa kanyang sarili, hindi guys. Hindi siya mananalo dahil sa sarili niya. Nanalo siya dahil sa mga loyalista, dahil sa mga Marcos supporters na talagang bumoto sa kanya. Sa totoo lang, yung nakuha niyang 16 million mga kaibigan, during the time, maliit pa yung mga registered voters, mga kaibigan. Mga loyalista yan at mga Marcos supporters. Sa totoo lang, binoto talaga siya. So, yun mga kaibigan, dahil sinasabi niya na ipapalibing niya. Kaya nung nanalo siya, ayun, ginawa niya yung nararapat. Kasi yun yung sinasabi niya eh. Kasi pag hindi niya ginawa yun, pag hindi niya ginawa yun, guys, talagang purely ginamit lang niya ang mga loyalista at ang mga Marcos supporters. Kasi pumunta siya ng Ilocos Norte sa bahay ni Apulacay. Naglulumuhod siya doon sa mga loyalista, sa mga Marcos supporters na iboto siya. Ni wala nga siyang barangay, ni wala nga gobernador na nag-ano sa kanya, nagbaback up, ni walang vice governor, ni walang mayor na nagbaback up sa kanya. Pero nung siya ay binabackupan ng mga Marcos, nung siya ay inendorso ng mga Marcos, doon dumami yung supporters niya. Kasi guys, ang Marcos talaga ang sikat. Ang Marcos talaga ang maraming supporters ever since 1965. Di ba? Kaya, yun mga kaibigan, ito, nagigising na yung mga taga Mindanao. Sabi ko nga sa inyo na itong SWS, mga kaibigan, yung ang mga taga Mindanao ang may makikita yung significant na pagtaas ng satisfaction rating sa ating Pangulo. Kasi nagigising na ang taga Mindanao. Ngayon lang sila nakakita ng Pangulo na bumababa on the ground at talagang personal na nagbibigay ng tulong. Isang Pangulo na hindi drawing, isang Pangulo na hindi ghost, isang Pangulo na nakahawakan nila, nayayakap, nakakausap. Si PBBM po yan. Kita nyo naman, everyday nakikita nyo guys, nakikita nyo everyday ang Pangulo natin na sa iba-ibang lugar. Kita niyo yung crowd, pinupuntahan siya, yung mga matatandang babae, niyayakap siya, pinagkakaguluhan. Ito yung Pangulo na hindi ghost. Ito yung Pangulo na nakikita ng masang Pilipino at hindi takot sa crowd. Remember mga kaibigan, pinagtapat yung kay Sara Duterte. Yung video ni Sara Duterte nasa loob ng Senado. Take note, nasa loob ng Senado. Guys, kapag nasa loob ka ng Senado, safe ka na dyan. Kasi bago ka makapasok sa Senado, madaming security checking yan guys, Chine-check yan. So pag nasa loob ka ng Senado, kahit wala kang guard, okay na yon, kahit isa lang guard mo. Pero tingnan niyo naman guys, pinagkumpara yung video ni PBBM at saka video ni Sara. Si Sara sa loob ng Senado, yung mga bodyguard ni Sara, nakaganon talaga lahat sila. Nakaganon lahat sila guys. Si Sara nasa loob, nakaganon lahat sila. Na parang bang nasa labas, parang bang nasa tundo, parang bang nasa mataong lugar ng mga rekto, ng mga talagang nakaganon sila sa loob ng Senate. Talagang guarded na guarded nila. Pero si PBBM nasa labas. Nasa labas pinagkakaguluhan ng mga tao, walang gumaganon ng mga guard. Doon mo lang makikita guys kung sino ang totoo, kung sino ang plastic at kung sino ang totoo. Doon pa lang makikita mo na kung sino ang totoong public servant at kung sino yung plastic. Kasi Sara Duterte, biruin mo nasa loob ka ng Senado. Because, hindi ka pwede maging public servant. Hindi ka pwede na maging Pangulo ng Pilipinas. Kasi
ikaw ay diring-diri, no? Diring-diri ka sa mga Pilipino, diring-diri ka sa mga tao. Sa totoo lang. Kailan lang naman siya natuto na makihalubilo sa tao? Kailan niya ginawa yan? Nung nakasama niya si PBBM sa kampanya, kasi si PBBM talagang gumaganon sa crowd hindi takot. Doon lang siya mga kaibigan natuto na makimingle sa crowd. Pero kung hindi niya nakasama si PBBM, hindi niya gagawin yun. Talagang guarded siya, guys. Hindi siya pwedeng lapitan. Para siyang ano ba tawag doon? Para siyang isang bagay na kapag hawakan mo matutunaw. So kailangan guarded siya para walang hahawak sa kanya kahit sino hindi pwedeng humawak sa kanya kapag ginawakan mo siya matutunaw siya, mawawala siya sa earth. So kailangan bantayan siya ng husto. Parang ganun mga kaibigan. Kung si Sara Duterte, di ba? Nakita niyo yung video na yun. Kita niyo? Dali, tingnan ko nga kung makikita ko Dali hanapin ko. Kasi viral yun mga kaibigan Yan. Tingnan niyo yung nasa taas. Si PBBM, nasaan ba si PBBM? Outside in the street of Tondo, Manila. Yan. So si PBBM po mga kaibigan nasa Tondo. Naglalakad siya. Hindi na siya kailangan parang sa street ng Tondo. Si Sara, tingnan mo nasa loob ng Senate. Grabe yung sa kanya. Nasa loob ng Senate si Sara, ayan yung kanyang mga bodyguard. Si PBBM nasa labas, Tondo. Di ba? Diyan pa lang guys makikita mo kung sino yung tunay na public servant. So diyan mo guys makikita na itong si VP Sara Duterte. Hindi po siya pwedeng maging pangulo ng Pilipinas. At ano po siya guys, plastic, no? Ito, sa totoo lang guys, no? Si Sara Duterte ay plastic. Yung mga nakikita natin sa kanya, guys, plastic po yan, no? Sabi nga nung Bel Hermina sa Dalia. Ito siya, Ito siya guys, may tattoo pa siya, Sara Duterte, may tattoo siya. Yan. Ngayon mga kaibigan ay anti-Duterte na. Ang sabi niya, you cannot blame me. Kaya kami nawala dahil sa inyo. Inday Sara Duterte, Sebastian Baste Duterte, City Government of Davao. Mula sa mga t-shirt na yan, mga hoodies, wala galing sa inyo ni Piso. Alam mo yan, Inday Sara, kahit sa effort ng Pilipinas, astig na magbigay ng ayuda. Effort pa din ng grupo para sa iyo, para sa inyo. Then after that, last year was the worst year na pinahit and run ako at pinablackmail niyo. Alam mo ba, since 2017, wala kayong ambag sa sakripisyo namin, lalo na noong 2022. Nung namigay ka sa mga vloggers, hindi ako kasama doon kasi nga ayaw ko maging troll. Sumusobra na kayo, hindi mo kaya maging honest sa tao. Para kayong ahas na may tendency pa din manuklaw. Wala na, tapos na lahat ng panghaharas niyo at paglalaro ninyo sa amin. Bumabalik na sa inyo. Nako, bad word ito. HAYOP kayo. Ngayon, idadaan nyo sa harassment pag di kayo masunod. Yan. So ngayon, mga guys, no, galit na galit siya. Galit na siya dito. Yan. Kasi nga, nakita na niya guys yung tunay na ugali, no, ng mga Duterte. Yan. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Hanggat hindi kayo mabibiktima, personally, ng mga Duterte, hindi kayo magigising sa katotohanan. Ito, nabiktima siya. So, nagising siya sa katotohanan. No? Di ba? Lalong tumaas yung satisfaction rating ni PBBM at sa Mindanao. No? So, kita na ng mga tao. Nakikita na ng mga tao kung sino ang nagtatrabaho at kung sino ang hindi. Di ba? Buhay Kawal, BBM is the best. Siya lang naman ang nagpabago sa Pilipinas. Ang dating tahimik ngayon ay magulo. Magulo talaga ngayon. Bakit? Dahil merong vice-presidente, merong mga Duterte na walang ginawa kundi manggulo. Tingnan nyo mga kaibigan nung si Duterte na ang naging presidente at si PBBM naman, nung si PBBM na ang naging presidente at si Duterte naman natapos na, anong ginawa ni Duterte? Diba hindi siya tumitigil sa panggugulo? Actually, tumatakbo pa lang si PBBM sa pagkapangulo, nanggugulo na siya Na kung titingnan natin, dapat hindi niya ginagawa kasi si PBBM talagang full support sa kanya nung siya ang Pangulo ng Pilipinas. At dahil din sa mga supporters ni PBBM, kaya nanalo si Duterte. Pero anong ginawa ni Duterte? Tumatakbo pa lang si PBBM, ginugulo na niya. O, di ba? So, diyan natin makikita mga kaibigan. Tumigil lang naman si Duterte nung nasa dahig na siya Pero yung anak niya, hindi pa rin tumitigil. So, wala pong nagpapagulo ngayon sa Pilipinas kundi ang mga Duterte. Sila po ngayon ang destabilizer, sila po ngayon ang nanggugulo sa Pilipinas, sila po ngayon ang mga bagong NPA.
Sila po ngayon yung mga taong labas, mga NPA, ang mga Duterte, at ang mga DDS. Kasi sila yung nanggugulo eh. Sila yung mga toxic sa lipunan at nanggugulo sa gobyerno. Yan po, katotohanan mga kaibigan, no? Katotohanan yan. Na sinasabi nga po, hirapin ko yung word ni Duterte, no? Na yung mga tao daw, na nagrarally, na lumalaban sa gobyerno, yan daw po yung mga komunista. Yan daw yun. So, etong mga DDS na to, yan sila VP Sara Duterte. Yan sila ngayon yung mga bagong komunistang NPA. Sila yung lumalaban sa gobyerno, sila yung mga taong labas, sila yung mga destabilizer, sila yung mga gustong magpabagsak sa gobyerno. Sila yung mga masasamang tao, no? Na ang gusto ay bumagsak ang ating gobyerno. Sila yung magulo, no? So, tama yung sinasabi mo, Buhay Kawal, magulo ang Pilipinas dahil may mga Duterte na nanggugulo, may mga DDS na nanggugulo. Diba? Lately nga lang, nung September 21, nabuking ang kanilang plano. Na nagbayad. At anong gustong gawin sa mga kabataan? Sugurin daw ang Malacanang, no? Binayaran ng mga kabataan para sugurin ang Malacanang at para sunugin. Kita mo yung kahayupan ng mga yan. Nakita mo yung kademonyohan ng mga yan. Na masyadong matakaw, greedy sa kapangyarihan para lang makaupo sila sa pwesto, gagawin nila ang lahat. Tingnan mo yung pagiging sakim. Sakim ang mga to. Napakasakim nila sa kapangyarihan. Greedy, no? Nagagawin nila ang lahat, maupo lang sila sa pwesto. Pero hindi naman pinayagan ng Diyos na mangyari yan. Dahil, mga kaibigan, alam naman po ng Panginoon na kung sino ang nagtatrabaho at kung sino ang nanggugulo lang sa bansa. Diba? So, mga kaibigan, no? Itong ginagawa ngayon ni Sara, hindi pa po yan titigil. Guys, hindi pa yan titigil. Hanggat hindi niya mapapabagsak si PBBM, hindi yan titigil. Sakim yan, guys, sakim. Gusto niya ng kapangyarihan pero ayaw niya magtrabaho. Gusto niya ng kapangyarihan pero ayaw niya ng accountability. Yan ang sakim. Sakim sa kapangyarihan at walang iniisip kundi ang kanyang sarili. Magulo si Sara Duterte. At salot, no? In short, salot sa Pilipinas. Yan po ang salot, no? Guys, tanggalin mo si Sara Duterte. Tanggalin mo ang mga DDS. Tanggalin mo si Sara Duterte. Ay nako, ang ganda ng buhay sa Pilipinas. Tahimik, ang ganda ng ekonomiya, boom na boom. Pag tinanggal mo si Sara Duterte, tanggalin mo ang mga DDS, ay, ang ganda ng buhay ng Pilipinas. Ang ganda ng buhay ng Pilipino. Napakaunlad natin. Maunlad tayo kapag nawala ang mga DDS, pag nawala si Sara sa Pilipinas. Ang ganda ng buhay ng mga Pilipino. Para na tayong Singapore. I tell you the truth, mga kaibigan, no? Kasi ang nagpapagulo po, ang nagpapahina po ng gobyerno at ang nagpapahina ng ating ekonomiya, walang iba, kundi ang mga Duterte. Sa totoo lang, real talk lang tayo dito mga kaibigan. Real talk tayo, walang plastikan. Sila ang nagpapahina sa ating Pilipino. Dahil sa kanilang pagkasakim sa kapangyarihan. Sakim po ang mga Duterte, sa totoo lang. Sakim po sila, no? Gusto po nila silang maghari. Bakit? Kasi, lalo na ngayon guys, gusto nila tanggalin agad si PBBM kasi nga, ayan, no? Kinakasuhan na sila guys, yung kanilang mga kasamahan eh. Kakasuhan na sila guys, no? Inimbita na mga kaibigan, inimbita ng ICI, pati mga Villar, no? Si Mark Villar, si Cynthia Villar, yan. Inimbita na ng ICI guys, no? Inimbita na sila. Ayan. Ano natin yung Mark Villar. Okay, ito ba yun? Ito. Kasama na po ng Department of Justice ang ilang miyembro ng pamilya Villar sa investigasyon nito sa mga flood. Isasama na po ng Department of Justice ang ilang miyembro ng pamilya Villar sa investigasyon nito sa mga flood control project sa Las Piñas. At nakatutok si Salima Refran. May 5 taong umupo bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways si Senator Mark Villar noong Duterte administration. Sabi ngayon, isa sa Secretary Jesus Crispin Remulla, mula daw nung panahon yun, nakuha ng pinsan niyang buo ang mga kontrata sa infrastructure projects sa Las Piñas, ang baluarte ng kanyang pamilya. Because of that prohibited interest, we discussing being the contractor in Las Piñas. Yan. So far, wala pa ako. Kasi guys,
Hindi dapat ganun. Biruin mo ha, senador din siya ng Pilipinas. Sino yung mga nakakakuha ng kontrata sa Las Piñas? Pamilya niya. Yung kanilang mga yung kanilang mga company, yung kanilang firm. Senador siya ng Pilipinas ang nakakakuha ng mga kontrata, pamilya niya. Oh, conflict of interest yun, guys. Hindi dapat ganun. Parang katulad din yan ni Bongo. Senador ng Pilipinas. Sino ang nakakapag-bag ng mga proyekto sa Davao? Tatay niya, kapatid niya, pamilya niya. Yun po nangyari sa panahon ni Duterte, no? So, kaya po mga kaibigan, kasama po sila sa imbestigahan, no? So, kasama din po si Congressman Martin Romualdez sa imbestigahan, no? Yun po mga kaibigan, basta lahat ng mga dinadawit, no? Kasama po yan sa imbestigahan. At wala naman pong problem kay Congressman Martin Romualdez kasi nagpahayag po siya ng willingness, no? Na talagang humarap sa kahit anong klaseng investigasyon. Kaya nga siya nag-resign eh. Kaya siya nag-resign para magkaroon ng patas na investigasyon. Hindi po siya katulad ni Sara Duterte na ayaw ng investigasyon. Kasi, biruin mo guys investigasyon pa lang ayaw na ni Sara. Kasi alam niya na wala siyang isasagot. Alam kasi niya mga kaibigan na may kasalanan siya. Diba? Pero si Kong Martin Romualdez, willing siya humarap sa lahat ng investigasyon. Lalo na yung mga legit na investigasyon, DOJ, NBI, ICI. No? Talagang pupunta siya. Kasi, ano siya guys kampante siya na malinis ang kanyang konsensya. Hindi po tulad ni Sara Duterte na lahat po ng mga investigasyon, iniwasan ni Sara lahat ng investigasyon. Pinatawag siya sa DOJ 2 beses, hindi siya pumunta. Simple lang, hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya dahil alam niya na may kasalanan siya. Pinatawag siya ilang beses sa good governance hearing. Mema lang din. Ngayon na nakabitin yung kanyang budget sa Kongreso binibigyan siya ng time, no? Napakaraming beses na siyang inimbitahan pero hindi siya pumupunta. Binibigyan siya ng panahon pa para makapunta para i-depend ang kanyang budget. Hindi niya kayang i-depend ang sarili niya, guys. Sa totoo lang na siya yung lawyer na hindi niya kayang i-depensa ang sarili niya. Kasi nga ano siya guys bukod sa siya ay bobo, alam kasi niya na hindi niya talaga kayang idepensa ang sarili niya dahil alam niya na talagang may ginawa siyang kabalbalan. Kaya ito mga kaibigan, no? Yung kanyang impeachment trial, ginawa niyang lahat. Ginamit niya ang lahat ng kanyang impluwensya para pigilan itong impeachment trial. Tingnan niyo mga kaibigan yung lumalabas magmula doon sa insertion, hindi na di umano kasi confirm na si Chis Escudero ay merong insertion. So hindi na tayo gagamit ng di umano kasi confirm na guys, confirm na talagang nag-insert na si Chis Escudero. So parte ng insertions ni Chis Escudero ay para kay Bongo. Billions guys, billions. At ito napapabalita mga kaibigan, na yung billion yan daw ang ginamit para sa Supreme Court, sa Korte Suprema, para daw suhulan at ipadeklara na unconstitutional ang impeachment ni Sara Duterte. Alam niyo mga kaibigan, kung totoo yan, nakakalungkot sobra. Kasi ang Supreme Court, the highest court of the land na inaasahan natin na walang bias ay nabahiran. Kasi kung totoo yan guys, ibig sabihin, nabibili pala ang ating Korte Suprema. Kasi guys itong sinasabi magtataka ka Kung hindi totoo yan, bakit minadali nila ang paglalabas ng desisyon na unconstitutional daw ang impeachment ni Sara? Bago magsona, talagang minadali nila guys. Ang sabi nga ng mga political analyst, nakakapagtaka. Kasi ang Korte Suprema, matagal magdesisyon yan. Matagal. Bakit dito sa pag-decide kung unconstitutional ang impeachment ni Sara, bakit ang bilis? Nasabi ng mga political analysts, nakita nila, ang daming mga days na walang pasok kasi nga during the time ang daming walang pasok. May holiday tapos may mga bagyo, diniklara walang pasok ang gobyerno. How come na nakapag-decide agad ang Korte Suprema? Doon ka magtataka Walang kumbaga walang mga working walang mga working days na marami. May mali. Biruin mo ang bilis ng desisyon na ipa-deklara na unconstitutional. Ang bali-balita guys, yung insertion ni Chis Escudero na ibinigay daw kay Bongo na bilyon ang halaga, yun daw ang ibinigay sa Korte Suprema para mag-decide sila na unconstitutional ang impeachment ni Sara. Bakit nila kailangan madaliin? Kasi guys, di ba ang sabi ni Chis Escudero, after the SONA, magta-trial. So, ang ginawa po ng Korte Suprema, hinabol nila, kailangan makapaglabas ng desisyon
Kailangan makapaglabas ng desisyon bago magsona para hindi matuloy ang impeachment trial. Hinabol. So ang nakita dito ng mga political analysts, ginamit ni Sara Duterte ang lahat ng kanyang impluensya at with the cooperation of Bongo, ginamit ang para tapalan ang Korte Suprema. Nakakalungkot mga kaibigan kung totoo talaga ito. Kasi yan yung ating highest court of the land pagkatapos sa tatapalan. Ang bilis ng desisyon nila mga kaibigan. Ang dami walang pasok noon. How come? Yung sinasabi ng mga political analysts, how come na nakapag-decide sila kaagad? Napakabilis. 90 pages yan. How come? Na nakapag-drop agad sila, nakagawa kaagad sila. How come? Kung gaano sila kabilis, mas mabilis pa sa alas 4, magdeklara na unconstitutional daw ang impeachment ni Sara. Ganun sila kabagal na desisyonan. Napakabagal na desisyonan ang motion for reconsideration ng House of the Representative. My God, napakatagal na ipinasa ang motion for reconsideration ng House of the Representative. Hanggang ngayon, wala silang sagot. Hanggang ngayon, wala silang inilalabas na kasagutan. Bakit? Dahil ba walang lagay? Dahil ba walang pera na itinapal sa kanila? Mga kaibigan, nagsasalita ako dito as a common tao na talaga namang dismayado sa Korte Suprema. Ayokong paniwalaan guys na nabibili sila. Kasi nakakatakot yan. Nakakatakot yan guys. Wala na talaga tayong justice dito na maging ang Korte Suprema nabibili ng pera. Ayokong paniwalaan yun. Hanggang ngayon mga kaibigan ay parang binubulag ko pa rin ang aking sarili. Nagbubulag-bulagan pa rin ako sa katotohanan na nabibili ba talaga ng pera ang Korte Suprema? Kasi ayoko siyang paniwalaan na nabibili sila ng pera dahil nakakatakot yan. Sobrang nakakatakot. Wala nang hustisya na makukuha ang mga mahihirap kung ganito na nabibili ang ating mga judges sa Korte Suprema. Kasi magtataka ka kung gaano kabilis ang magde-decide sa ginawa ni Sara na pagpa-file ng complaint para ipadeklara na unconstitutional yung kanyang impeachment trial. Ay gano'n naman super bagal pa sa pagong ang pagdidesisyon sa motion for reconsideration ng HOR. Diba? Kaya mga kaibigan, pag-pray natin ang ating Korte Suprema na mamulat ang kanilang mga mata at yung bang ma-realize nila bakit sila nandyan. Hindi para maging bias. Nandyan sila, hindi para maging bias, hindi para tumanggap ng pera at maging bias sa kanilang desisyon. Nandyan sila para sa mamamayang Pilipino, para mag-decide ng tama. Kaya nga ang simbolo ng batas, di ba? Yung logo ng batas. Babae nakapiring ang mata na may hawak na timbangan. Ibig sabihin ng babae na nakapiring ang mata, wala siyang nakikita. Hindi siya bias. Hindi niya makikita, pag siya ay nagde-decide, hindi niya makikita kung mayaman ka, mahirap ka. Dapat nakapiring ang mata. Wala siyang nakikita na status ng isang tao. Kung mayaman o mahirap, dapat pantay-pantay. Dapat hindi bias. No? So, kaya mga kaibigan, nakakalungkot kung totoo nga na binayaran ang ating Korte Suprema para ipadeklara na unconstitutional ang trial. Kasi mga kaibigan, ang dami na pong mga abogado, mga political analysts. Guys, inanalyze nila yung inilabas ng Korte Suprema na desisyon. At yung katotohanan, yung facts about the impeachment, about the articles of impeachment, kung paano ito ipinasa, kung paano siya nangyari ng mga kaibigan, at napakalaki ng pagkakamali ng Korte Suprema. No? Mga kaibigan, hindi po siya nagtutugma doon sa kanilang desisyon. No? Talagang makikita mo na ang laki ng pagkakamali ng Korte Suprema. Kasi ang ginamit nilang facts, mga kaibigan, ay fake news. Ang ginamit na facts ng Korte Suprema ay fake news at pinabulaanan mismo ng ABS-CBN. Ang sabi ng ABS-CBN ay hindi kami nagsulat ng ganyang balita. Biruin mo guys sa Korte Suprema, ang ginamit nila, ang pinagbasihan ng kanilang desisyon ay isang fake news na nanggaling sa ABS-CBN na later on ay itinanggi ng ABS-CBN na hindi daw sila naglabas ng ganon. So kita natin, ibang level, di ba? Parang, Korte Suprema, gumagamit ng fake news para sabihin na ito yung facts, dito sila nagbase. Nakakatakot, mga kaibigan. Di ba? So ngayon, wala pa silang desisyon, di ba? Nakakatakot, guys. No? So, sila na nga lang ang inaasahan ng taong bayan para sa fair, para sa patas na desisyon. Pero, eto, ganyan pa sila. Di ba? Yan.
Sabi ni Papa Chopa, saan banda sa Mindanao? Taga Mindanao ako, walang programang pagtrabaho si BBM dito. Naku, baka nasa bundok kayo, no? Paminsan-minsan bumaba kayo ng bundok para malaman nyo, ha? Madami ba kayo sa bundok? Okay. Kawawa naman kayo, tago kayo ng tago sa bundok, no? Bumaba rin kayo. Alam niyo may programa ng ang Pangulo natin ngayon, no, na ini-embrace po niya yung mga gustong magbagong buhay, no? Bibigyan ng mga kabuhayan, bibigyan ng trabaho, basta magbagong buhay lang, no? Huwag na pong mamundok kasi masama po yan, no? Yan po ay nakakasama hindi lamang sa inyo, sa inyong pamilya, kundi maging sa Pilipinas, no? So, magbalik loob na po kayo at bumaba na po kayo ng bundok at magbalik loob at meron pong programa ang ating Pangulo para sa mga tao na namumundok, no? Para sa mga nagre-rebelde. So, bumaba na po kayo ng bundok at kayo po ay mag-avail ng programa ng ating Pangulo na para magkaroon po kayo ng magandang buhay na hindi po kayo takbo ng takbo at tago ng tago sa bundok. Okay?